Sunod, eto na. Mga kababayan, according sa sinabi ko kanina, si Kiko Barsaga ay may panukala na batas. May panukalang batas na ipapaisa sa batas, no? Na ito, Representative Barsaga wants death penalty for illegal logging mining in Sierra Madre. So, bubuo ng batas si Kiko Barsaga, mga kababayan, na kung saan ay gagawa daw siya ng batas na i-death penalty, mga kababayan, itong mga sangkot or nakagawa ng hindi maganda. Ito po, mga kababayan, sa Turismo Central Luzon Post po yan. Ito po mga kababayan, actually nabasa nyo naman kahit baliktad. Reaksyonan din natin yan. So dito, basahin ko lang. Look! Representative Barsaga wants death penalty for illegal logging mining in Sierra Madre. Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga is pushing for the reinstatement of the death penalty in the Philippines, targeting individuals and corporations behind illegal logging and mining operation that threatens the Sierra Madre mountain range. Barsaga emphasized that those who deliberately destroy the country's nature's defense against typhoon must face the harshest possible punishment. He asserted that protecting the environment, especially the Sierra Madre, is not just about preservation, but about national survival. Tama naman, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, sa lahat po ng mga sinabi ni Kiko, ngayon lang ako napabilib. Agree ako dito sa panukalang batas ni Kiko na sana hindi i-veto ni PBBM, mga kababayan. Agree ako dito sa panukalang batas na isinusulong ni Kiko Barsaga na kung sino man ang mapatunayan na nagkaroon or sangkot sa illegal logging at illegal mining dito sa mga kabundukan at only for Sierra Madre ay mapupunta sa kamatayan or death penalty. Aprobado po sana yan ni PBBM. Sana hindi niya ibibito. Agree po ako dyan, susupport po ako dyan. Kahit ako, gustong-gusto ko na ituloy at maipasa ang batas na yan. Bakit? Mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, kung sakali na matuloy at maisabatas ang batas na isinusulong ni Kiko Barsaga, balikan po natin. Sino po ang nag-aproba? Mga kababayan, sino po ang nag-aproba ng pagbukas ng minahan at illegal logging sa bundok ng Sierra Madre? Ito po, mga kababayan, i-research ko lang po ako, pabor na pabor ako dito. Pero ang mga DDS, operian, nandyan ka sa comment section. Pabor ka ba kay Kiko Barsaga na gawing death penalty or ibatas ang death penalty sa mga sangkot sa illegal logging at illegal mining sa Sierra Madre? Operian, nandyan ka, nanood ka, di ba? Mga DDS, di ba idol ninyo si Kiko Barsaga? Press 1 kung pabor kayo, press 2 kung hindi. Sa death penalty, sa mapapatunayan at maparusahan ang mga nasa likod ng pagpapakalbo ng bundok ng Sierra Madre at sa mining. Press 1 sa gusto. Operian, nandyan ka, nanood. Press 1 ka, press 2. Di ba idol nyo si Kiko? Idol ninyo si Kiko Barsaga. Kahit idol nyo yan. Pabor ako dyan. Approve kung ako Naku, pabor na pabor ako dyan. Mga DDS? Ngayon lang ako nakarinig sa lahat ng sinabi ni Kiko. Ito ang pinakamagandang naisipan niya bilang isang kongresista. Bakit kaya hindi ito naisip ng mga dating kongresman na mga tumatanda na lang dyan sa kongres at nagpapayaman? Bakit? Approve na approve kung ako lang tanungin. Aprobado sana yan. Pabor na pabor ako dyan. Ngayon lang tumama si Kiko. Pero ngayon, mga kababayan, ano ang sabi dito sa article? Ito mga kababayan. Ano ang sabi dito sa article? Basahin ko lang.
Kiko Barsaga is pushing for the reinstatement of the death penalty in the Philippines, targeting individuals and corporation behind illegal logging and mining operation that threatens the Sierra Madre mountain range. So ngayon, ibig sabihin mga kababayan, bubuo siya ng batas at isusulong niya sa mga sangkot sa pagpapakalbo at nag-aproba na para ituloy ang mina. So ngayon, itatanong ko mga DDS, huwag niyong sabihin na hindi kayo approve kay Kiko Barsaga. Alam ko na sinusuportahan ninyo si Kiko. O yan, huwag kang mawala sa comment section. Ngayon, tatanungin natin, whose president approved illegal mining in Sierra Madre? Dito na. Tignan ninyo naglo-loading. Eto na. Mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Eto. Babasahin ko lang baka naman mga kababayan, magugulat kayo ngayon. Kasi ito ay ipinapasa ni Kiko Barsaga na sana ay maaprubahan ang kanyang ginagawang batas, mga kababayan. Ito po. Saan na ba yun? Nasaan na ba yun? Ito. Nawala. Ayan. Whose president approved illegal mining in Bundok, Sierra Madre? Nako, lalabas na, mga kababayan. Ito. Mga kababayan, isa sa mga nag-approve, ito, Dina Pigi Mining Corporation. This company operates a large-scale nickel mine in Dinapigi, Isabela, within Sierra Madre Range. The operation is legal sanctioned with the company holding 25 years Mineral Production Sharing Agreement or MPSA. Approval timeline. The initial MPSA, the Dinapigi operation was granted by Department of Environment and Natural Resources in 2007 under the administration of Gloria Macapagal Arroyo. Commercial operations and policy. Ayan. Large-scale mining began in 2001. This was facilitated by the Duterte administration. Ayan 2001 Duterte administration. So ngayon mga kababayan, dito pa lang sa nakasaad inaprubahan ni Gloria, pinahinto ni Gina Lopez, binalik ni Digong, si Digong po ang mabibitay dito. Kaya Kiko Barsaga, salot sa'yo. Sana maaprubahan ang batas na ginawa mo. Sino ang managot dito? Si Duterte. Si Duterte po ang nagbukas muli ng pag-apruba ni Gloria, pag-apruba ni Ramos, na sinara ni Pinoy, pinatigil ni Gina Lopez, binuksan muli ni Digong ang 9-year ban. Nandun mismo si Bongo, katabi, habang pumirma si Digong sa kontrata na 9-year ban, kinansel ni Digong, binuksan muli ang large-scale mining sa bundok ng Sierra Madre. Mga kababayan, baka naman nakakalimutan ninyo. Ngayon mga DDS, wag kasi kayong wag kasing basta nabasa nyo lang mismo sa article ng Facebook page or sa news, ganyan si Kiko, magaling, ibitay. Hindi nyo ba alam kung ano ang nakalagay sa article? Kung may mapapatunayan ng mga nasa likod ng mga pag-aproba at sangkot sa illegal logging at illegal mining, ay sana mabitay. Yun ang batas na sinisulong ni Kiko Barsaga. So sino ba ang nag-aproba, mga kababayan? At sino ang nagbukas ng matagal nang nakasara na 9-year ban sa mga mining? Si Digong po, mga kababayan. Gusto nyo makita? Ito po siya, mga kababayan. Si Digong po ang nagbukas ng 9-year ban, mga kababayan. Na mismo mga kababayan ay tinanong po yan ni OG Diaz. Ayan po mismo, mga kababayan. Mismong si OG Diaz nagtanong. Pinaalalahanan ng bitiranong showbiz columnist na si OG Diaz, si Senator Bongo kasunod ng pahayag ng senador patungkol sa paggamit ng ilang pagsasamantala sa flood control project bilang gatasan.
Ang sabi ni OG Diaz, sa litrato habang nakaupo si Duterte ay katabi at nakatayo sa likod niya si Go. Katabi po kayo ni Pangulong Duterte nung nilift ang ban ng mining, Senator Bongo. Napaka-close nyo po sa Pangulo para sabihin ang negative effect ng mining sa bayan natin. Na pagpatuloy, baha ang resulta ng pagtanggal ng 9-year ban sa mining. Mga kababayan. So ngayon, kung mapatunayan dito sa investigasyon kung sino ang nasa likod ng pag-aproba muli ng 9-year ban sa mining at nag-cause ng baha, landslide at pagpasok ng malalakas na bagyo, ay ibibitay. So ngayon mga kababayan, aprobado ko po kung ako lang ang tatanungin. Suportado ko rin po mga kababayan, itong batas na isusulong isusulong ni Kiko Barsaga na death penalty sa mga mapatunayan at sangkot sa illegal logging at illegal mining. Si Duterte po ang nag-aproba niyan. Pinatanggal ni Gina Lopez yan ng 9 years. Hindi sila pwedeng magmina. Pero anong ginawa ni Duterte? Tinanggal niya ang ban, binuksan niyang muli. So yun po yun, mga kababayan. Yun po yun. So ngayon, mga kababayan, sa mga DDS, susuporta ka pa ba kay Kiko Barsaga? Sino ba ang nasa likod ng pagpirma dito na tanggalin ang 9-year ban? Si Digong. Si Digong. Ito po 2021, facilitated by the Duterte administration lifting the nationwide ban on new mining agreement in April 2021 and the ban on open pit mining in December 2021. A movie widely criticized the environment group, the removal of staunch anti-mining advocate Gina Lopez as a DNR secretary during the Duterte administration was also seen as factor enabling for more mining project. Kaya po'y tinanggal ni Duterte si Gina Lopez bilang DENR secretary, mga kababayan, dahil po ay kumakalaban si Gina Lopez, mga kababayan, dito sa open pit mining at illegal mining ni Digong. Kaya sa katotohanan po, mga kababayan, ayan po ang patunay. Ako po ay suportado si Kiko Barsaga na ituloy ang bitay. Sana po, sana po mga kababayan, aprubahan ni PBBM ang bitay at kung sino ang masasangkot dyan. Si Bongo madadawit na naman dyan. Kasi si Bongo ang nasa likod, assistant. Kaya nga sa lahat po ng pangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan, si Bongo, si Digong, alam niya yan. Alam nila yan. At sila talaga ang nasa likod ng lahat ng kabulastugan, pagdudusa ng taong bayan sa kanilang ginawang kapalpakan. 'Di ba? 'Di ba, mga kababayan? Tama 'yan dahil kakaisan at pagsamantala sa kalikasan. Totoo 'yan, mga kababayan. Kung ako tatanungin, ay nako, approve. Huwag mong i-veto, PBBM, at nang malaman natin, kung makauwi man si Digong sa Pilipinas, ma-death penalty rin naman. Di ba? Ano na? Mga DDS. Di ba? Gustong-gusto nyo, Kiko Barsaga, sige, Kiko, gawin mong ganyan yan. Sige, dito lang kami, mga DDS. Hindi nila iniisip kung sino ang nasa likod ng pag-aproba niyan, si Digong. Alam niyo minsan mga DDS, alam ko naman bubo kayo Pero alam niyo minsan, pinakita na ni Kiko Barsaga na kinakalaban na niya si Duterte. Imposibleng si Kiko Barsaga hindi nagbabasa ng balita at hindi nagbabasa ng mga Republic Act whatsoever tururot na pinirmahan ni Digong. Naging congressman ka pa kung ang trabaho mo puro ka lang ML. 'Di ba? Diyos mio, Marimar. Sige, mga DDS, approve. Support. Ngayon lang ako natuwa kay Meow Meow. Ngayon lang din ko narinig na may ginawa siyang tama.
Sige, Kiko Barsaga, ipagpatuloy mo yan. Kasi pag napatunayan kung sino ang nag-aproba niyan, mabibitay. Patay na naman si Bongo. May 2 plunder case, may ICC warrant, tapos may bitay pa. Ayan na, sige, mga DDS, asan na kayo? Magbasa kayo ng article, hindi yung porket sabi ni Kiko, go ahead, sige, suportahan ka namin. Tapos hindi nyo nakita, si Bongo pala ang bibitayin. Si Digong pala ang bibitayin kasi sila ang salarin. Minsan kasi itong mga DDS, ewan ko kung bakit nabuhay pa yung mga animal na yan, mga bobo. Porkit nakita nila na, sige, support kami. Tapos pagdating nila doon, bakit si Bongo ang nandiyan nakabitay? Si Bongo naman ang sangkot dyan eh. Si Bongo ang katabi ni Digong ng pinirmahan nila yan, natanggalin nila ang 9-year ban at ipagpatuloy ang mining. Diba?